Tumayo na po tayong lahat bilang pagbabasa sa salita ng Panginoon. Take your Bibles with me, o kung meron kayong mga Bible app, ay handa na po natin maging ballpen at notebook. Ating buksan sa Genesis chapter 12. Sabi nga ayaw. Yan. Chapter 12, verse 2. Bago natin basahin, pahayag natin sa ating mga kasama, pagpapalain ka ng Panginoon. Sige po. Sa mga nasa online, God bless you. Sabay-sabay na natin basahin. Matapos mabasa, please remain standing para sa paghingi ng wisdom sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Genesis 12:2, dalawa po itong text na babasahin natin. Yung susunod ay 2 Corinthians 9:8. So unahin muna natin ito. Genesis 12:2, handa po, basa. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Ang ganda. Punahin niyo yung may guhit, no? Pagpapalain siya ng Panginoon. Anong purpose? Para siya naman ay magiging blessing sa iba. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, handa, basa. And the God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Salamat po, Ama, sa banal mong salita na muling ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makausap mo. Sa aming pagse-celebrate ng iyong katapatan, kabutihan sa Novaliches Christian Fellowship sa loob ng 34 years, ay hindi nasayang ang mga salita mong ipinagkakaloob sa amin. Ito ang naging daan para sa kaligtasan, sapagkat faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ito rin ang naging dahilan kung bakit may tumatag sa kabila ng pagsubok, problema, pagkadapa. Pero dahil sa mga salita mong nakakasik, ito yung nagpapatibay. Muli, sama-sama kaming dumudulog, pakainin mo kami ng iyong banal na salita. Banal Espiritu, pangunahan mo kami. Ako yung maririnig, pero ikaw pa rin ang aming maging main speaker. Kahit bata, kahit attender, kahit sino dito nasa online, ikaw yung maririnig. Speak, Lord. Papailalim kami sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Thank you. Makakaupo na kayo. Ang ating punong tema ay may pamagat na to be a blessing. At mula diyan ay nilagay ng Lord sa aking puso ang subtopic na may pamagat, Christians are conduits, not reservoirs. Okay? Ang Kristiyano ay daluyan ng pagpapala, hindi ang maging imbakan nito. Familiar po ba kayo sa paradox of the Dead Sea? Meron bang naka-encounter na sa atin yan? Ganito. Imagine, nakasakay ka sa eroplano at dumaan ito sa Middle East, particularly sa ibabaw ng land of Israel. Ang makikita mo, yan, parang ganyan, ano? ay may dalawang sea na pinagdugtong ng Jordan River. May nakita ko yung parang guhit sa gitna, no? Yun yung Jordan River. Sa bandang north ay makikita ninyo ang Sea of Galilee. Napaka-vibrant, beautiful, blue ang kulay, malinis,
puno ng buhay. Marami na sa atin dito nakarating dyan, literal. Pwede ba palakpakan natin si Lord dyan? Kita nila yan. Sumakay pa sila ng parang bangka na sinakyan ni Jesus at ng mga disciples. Tumawid sila dyan. Anyway, dyan ay maraming mga mangingisda naghahagis ng kani-kanilang mga nets. Just as they did sa panahon ng Panginoong Hesus, kasi it's a place of abundance. Pero kapag pinihit ninyo ang inyong atensyon sa bandang south, ay matutuklasan ninyo ang isang kakaibang dagat na ang tawag ay Dead Sea. Kakaiba kasi it is completely stagnant. Walang mga isdang nabubuhay, walang mga halamang tumutubo, wala ni mga ibong lulundag-lundag sa paligid, walang hayop na nagsusurvive doon. Listen, ito ang kapuna-puna sa dalawang dagat na ito. Pareha sila, same country, same climate, same source of fresh water ang pumapasok sa kanila galing nga ng Jordan River. So, bakit yung Sea of Galilee ay may bursting with life, while ang Dead Sea is completely dead? Ang sagot, mga minamahal, simple lang wika, sabi ng mga nag-aral, topography. Ganito po. Ang Sea of Galilee receives water galing sa Jordan River, but hindi siya nananatili sa Sea of Galilee. It has an outlet. Pumapasok ang tubig, pero immediately bumabalik din papuntang south. Sa madaling salita, ang Sea of Galilee ay channel. Sabi mo sa iyong katabi, channel. Iyon, daluyan lang siya. Okay. But, ang Dead Sea, dahil nakalocate siya sa lowest point on earth, natural, saan mababa ang lugar, doon pumupunta ang tubig. Tama ba? Okay. So, pasok ng pasok ang tubig, but it has no outlet. Yun yung katakataka. No? Paano nangyayari na hindi siya umaapaw, hindi napupuno? Walang labasan eh. Dagdag lang ng dagdag. No? It hoards every drop. You know why? But hindi napupuno? Dahil nai-stuck lang ang tubig, at dahil ang lugar na yan ang tindi ng init, nag-evaporate yung tubig at naiiwan ang mga minerals, tumitindi tuloy yung alat ng Dead Sea. 10 times ang alat kesa sa alat ng ordinaryong dagat. Matindi. Resulta, wala tuloy kahit ano ang nabubuhay doon. Kanya tinatawag siyang Dead Sea. Listen. And listen good. Ang Sea of Galilee, conduit. Daluyan. Ang Dead Sea, reservoir. Imbakan. Bakit ko unang tinatalakay ito? Maganda at perfect metaphor po ito bilang larawan ng mga Kristiyano. Maraming mananampalataya na ang espiritual na ipinamumuhay ay parang Dead Sea. Paano yun, Pastor? We pray for God to pour out His blessings. We want financial breakthrough. We want overflowing blessings. Ay wala naman pong masama sa mga bagay na yan. Kasi sabi nga ng Bible, God is a good Father who delights in giving good gifts to His children. Pwede ba palakpakan natin si Lord? But,
Dahil we live in a culture na ang malaking impluensya na sa atin, the ultimate goal of a blessing is for personal consumption only. Para tayong Dead Sea. Walang lumalabas. Pasok lang ng pasok. Hindi nagiging daluyan. Nagiging personal consumption lamang. Iniisip ng marami na kaya pinagpapala tayo ng Diyos ay upang makapagtayo tayo ng malaking kamalig. Alam niyo yung kamalig? Sabi ng Bible, no? Imbakan. Sabi nung fool, mangmang, sabi niya. O kaluluwa ko, sabi ng Bible, o kaluluwa ko, marami ka ng ari-arian kasi nagtayo ako ng imbakan, kamalig. Magpahinga ka, magpakasaya ka. Ano sabi ng Diyos? Thou fool. Ngayong gabing ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. We treat God's favor like a trophy, dinidisplay natin. We act as if God's ultimate goal is to make us a reservoir. Alam niyo ba na ang real reason bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Sino po pinagpapala ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Alright, lahat tayo talaga pinagpapala. Alam niyo ba kung anong dahilan ba tayo pinagpapala ng Diyos? The Bible tells a radically different story. From the very first page ng Bible sa Genesis, nung ang Diyos ay tumingin kay Abraham, in-establish niya yung blueprint kung paano siya makiki-interact sa humanity. Alam niyo ginawa niya? Gumawa siya ng spiritual law, ng covenant. Ano ang sabi ng Diyos kay Abraham? Yun yung binasa natin kanina. I will bless you. Anong purpose? And you will be a blessing. Yun pala yun. Kanya tayo pinagpapala. Kasi gusto niya maging daluyan, hindi reservoir, conduit. In short, God never intended or designed you to be reservoir. That hoards. He designed you to be conduit. That overflow. Pakinggan niyo po ito. God doesn't bless us just to make us happy. He blesses us to make us helpful para tayo makakatulong, hindi lang para maging masaya. He doesn't increase our resources so we can raise our standard of living. Successful ako. No! He increases us so we can raise our standard of giving. Kanya, ang malaking tanong, are you using God's blessing to build your own kingdom? Or are you allowing Him to use you as a channel to build His? Di ba? Palakpakan natin si Lord yan. So bilang panimula ng ating pag-aaral sa ating punong tema, to be a blessing, aalamin po natin ngayon yung biblical reason, mabilis lang po ito, bakit gusto ng Lord na tayo ay magiging daluyan niya ng pagpapala. Bakit tayo binibless? Yung pala yung gusto niya maging daluyan tayo. Yan ang purpose. To be a blessing. Sabi mo sa iyong katabi, to be a blessing. Kapag inaral niyo ang Bible, makikita ninyo, to be a blessing means we are acting as a chosen channel of God's blessing to others.
The fact na tumanggap ka ng pagpapala, pinapakita ng Diyos, pinipili ka niya. Chosen channel. Ikaw talaga yung gusto niyang maging daluyan. Hindi para solohin, i-hoard, gamitin personal, konsumo lahat para sa iyong sarili. Gusto kang gamitin ng Diyos. Pinipili ka niya. Hindi mo naiisip yun. Yung kanya ka binigyan ay sapagkat God chose you. Pinipili kita na magiging ikaw yung instrumento ko. Yung concept na yan, mga minamahal, deeply rooted both in Old Testament at saka sa New Testament. Masusumpangan natin ito, una sa lahat, sa tinatawag na Abrahamic Covenant. Yun na nga yung binasa natin kanina. Where God establishes His covenant kay Abraham, ano sabi niya? I will bless you. And you will be a blessing. And all peoples on the earth will be blessed through you. Yang praises na yan, mga minamahal, nag-originate dun sa binasa natin. Balik-balikan lang natin kasi andyan ang mahalagang mensaheng dapat natin makita. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. And you will be a blessing. Alam nyo ba na ang pagpili ng Diyos kay Abraham upang maging chosen channel of blessing, makinig, ay parehas pala na inilapat din ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Ano? Paano nangyari yung ginawa ng Diyos kay Abraham? Ay isinali niya ang lahat ng mga mananampalataya. Idinugtong tayo doon. Saan mo nakuha yung aral na yan? Listen. Tayo na mga Gentile Christians, sila mga Jew, no? Hebrew, galing kay Abraham. Napabilang pala tayo kay Abraham sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba yun? Nung nanampalataya ka kay Kristo, nadugtong ka kay Abraham. Alam niyo ba yun? Romans 11:17 hanggang 20. Listen, medyo maparabola pero maliwanag. Tingnan niyo. If some of the branches have been broken off, and you, though wild olive shoot, have been grafted in among the others, and now share in the nourishing sap from the olive root. 18. Do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do, consider this. You do not support the root, but the root supports you. Ano kaya ibig sabihin ni Paul dyan? No? You will say then, branches were broken off so that I could be grafted in. Wow. So all who put their faith in Christ, ayan na, share the same blessing Abraham received because of his faith. Galatians 3:9. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Quick! Para ma-connect natin yan, dalawang verse na yan. Yung root na tinutukoy represents foundational covenant ng promise ng Diyos kay Abraham na pagpapalain at gagamitin na daluyan. Yung natural branches na tinawag na nagre-representa sa ethnic Israel, mga Hudyo, sila ay branches na naputol, broken off due to unbelief sa Panginoong Jesus. Naputol sila sa root. Kanya, kung naalala ninyo, sabi ni John, referring to Jesus Christ, He came to His own, yung mga Jew, nagpunta si Jesus, but His own received Him not.
So, yung branches na nakakabit doon sa puno na may root, naputol. Yung wild branches represents believers na hindi mga Jew, kundi mga Gentile. Tayo po yun. Then, anong sabi? Idinugtong. Anong ginamit na salita? Grafted in. Sabi mo sa iyong katabi, grafted in. Alam niyo yung mga nagtatanim, no? Napatubo ang ibang halaman na tinapyasan yung sanga, nilagyan yung ibang sanga, nilagyan ng lupa, binalutan, tumubo. Yun yung tinatawag na grafted in, dinudugtong, nabubuhay. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa hiwaga na yan? Ay, ganun pala ang ginawa ng Diyos sa atin. Kanya sabi ng Galatians 3:9, so all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received because of his faith. Kung papaanong pinili ng Diyos si Abraham upang maging daluyan at hindi imbakan, the same sa ating mga mananampalataya, pinili din pala tayo ng Diyos upang maging daluyan, hindi imbakan. Sabihin mo sa iyong katabi, pinili kang daluyan, hindi imbakan. Okay? Mahalaga ma-realize natin, mga minamahal, na napakataas na pribilehiyo na tayo'y napiling maging daluyan. Napakataas na pribilehiyo na magiging instrumento ka ng Diyos para sa kapwa. Imagine, like Abraham, magiging blessed at magiging blessing. Hindi lang pagpapalain ka, kundi yung pagpapala na yun, magiging daluyan ka para sa iba. Ang sarap kaya maging instrumento ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Napakagandang opportunity ang mapili ng Diyos na maging chosen channel of God's blessing. Huwag po nating baliwalain pag tumanggap kayo ng pagpapala kung ano ang purpose nito. Huwag po ninyong mamiss yung purpose, yung plan, yung design ng ating Diyos para tayo ay maging instrumento. Conduit, not reservoir. Okay? Daluyan, hindi imbakan. Ang pangalawa na gusto ko matutunan po natin sa ating pinag-aaralang to be a blessing, tayo pala, pagka naintindihan natin na daluyan, ito pala ay pakikipag-partner sa Diyos sa pagtulong sa kapwa. It's a partnership. We are partnering with God in helping people. Alam nyo, yan palang original Hebrew context nung Genesis na binasa natin. Genesis 12. Pag pinag-aralan sa Hebrew Bible, yung context niya talaga. Connected pala yan sa pagiging fruitfulness, multiplication, expansion. Ganito po ang ibig kong sabihin. To be a blessing means partnering with God to help people so that yung tinutulungan na dumadaloy lang sa iyo, sila ay magta-thrive, sila ay mag-grow, sila ay makaka-experience ng wholeness, sila ay nagiging matibay, at soon, sila naman ay magiging daluyan ng pagpapala sa iba. Pwede bang palakpak tayo kay Lord? Galing ng disenyo, parang umiikot. Alam niyo yun? Cycle. Quick sample. Ako po ay bunga ng matapat na nakipag-partner sa Lord na maging channel of blessing. May nagpaaral po sa akin hanggang ako'y makapagtapos sa Bible School. Alam niyo ba,
pati baon, pamasahe, pati libro, pati pagkain, pati tulugan, kasi tumira na ako sa kanila. Pakinig, hindi ko po hiningi na ako'y suportahan na makatapos sa Bible School. Sila ang nag-offer nung nabalitaan nila na gusto ko mag-aral sa Bible School. I remember yung offer, nung ino-offer sa akin, ang sabi niya, quote, noon nakapagpaaral ako ng pare, ngayon born again na ako, mas dapat kong gawin, magpapaaral ako ng pastor. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Galing, may desire, dahil alam niya na yung blessing, ang purpose, para maging daluyan. Tanong, nawalan ba ng saysay yung kanilang matapat at masigasig nilang pakikipag-partner sa Lord para maging channel of blessing sa kapwa? Nawalan ba ng saysay? Saksi tayong lahat. Ako saksi. Hindi nyo alam ang magiging magandang bunga o resulta nung pakikipag-partner nyo sa Lord na magiging daluyan kayo ng blessing sa kapwa. Tuloy ko yung kwento. Nandyan pa kayo? Sinalin niya yun sa kanyang mga anak. Tinuruan niya mga anak, mag-bless kayo ng mga pastor, mag-bless kayo ng mga tinawag ng Panginoon, mag-bless kayo ng mga nangangailangan. Namatay na po yun, yung kanilang nanay at tatay na gumagawa nito. Hanggang ngayon ginagawa po ng mga anak. Mula North hanggang Mindanao, nagsusuporta ng mga halos 50 pastor. At ang ilan na tumatanggap, taga sa atin. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Ang galing, di ba? Kapag si Lord ang partner nyo, power ang resulta niyan. Amen? Also, ito pa. Kapag ka pala matapat kang nakikipag-partner sa Lord na maging daluyan ng kanyang blessing, hindi magiging issue sa'yo yung, wala na akong pera. Gipit din ako, paano pa ako magiging daluyan? Wala na nga. Hindi pala magiging issue sa iyo yun. Pag nakipag-partner ka sa Panginoon, naranasan nyo na rin ba yan? Yung parang, paano pa ako makakashare? Wala na nga ako. Alam niyo ba, mga minamahal, kung tapat sa puso nyo ang pakikipag-partner sa Lord na maging daluyan, kahit walang-wala ka na, as in gipit na gipit ka, pero kung talagang nasa puso maging daluyan, ay pwede kang gamitin ng Panginoon Diyos dahil hindi lamang pera ang pwedeng ipangtulong at daluyan ka sa kapwa. Pwedeng time mo, nagbigay ka ng time, sige, walang babantay sa'yo, andito ako, kung bahala, ako magbabantay. Daluyan ka. Huwag niyo maliitin ang magagawa na ikay talagang tinawag para maging daluyan. Talento mo, wala siyang kakayanan. Meron akong alam dyan, tutulong ako sa iyo. Diba? Daluyan ka pa rin ng pagpapala sa kapwa. Ang pagiging daluyan ay hindi nangangahulugang pera lang ang daan. No. Kahit gatiting, ano pa yan, basta nasa puso makipag-partner sa Lord, hindi magiging issue sa'yo, hindi magiging hadlang sa'yo dahil gustong-gusto mong maging daluyan, hindi reservoir. Makita po natin yan, napakagandang halimbawa, yung church ng Macedonia na kung saan ministeryohan ni Apostol Pablo at natayo ang church doon. Ang mga iglesia sa Macedonia, ang sitwasyon ay nakaranas sila ng matinding pagsubok. Ano yung matinding pagsubok? Quote, lubhang kahirapan.
Kasi pinipersecute ng mga Christians. Wala, Kristiyano ka na nananampalataya ka kay Jesus, ay yung kumpanyang pinapasukan ay hindi mananampalataya. Hindi ka tanggap dito kung naniniwala kay Jesus. Kanya hirap ang mga believers at mga church nung araw. Kanya ang church nung araw, nagbebenta sila ng mga gamit nila para ipangkain sa mga brethren na walang trabaho. Tindi ng pagsubok ng church sa Macedonia. Extreme poverty. Ang nakakatuwa, ang ginawa pa nga nila, sila pa nakiusap kay Pablo. Pablo, please lang, gusto na. Kasi nga, alam nila ang pakikipag-partner sa Diyos, hindi issue kung may pera, kung mahirap o wala. Basta gusto mong maging daluyan, kahit ano, magpapagamit ka sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay daluyan. Sige po. Hindi imbakan. Tingnan niyo, basahin natin yung 2 Corinthians 8:1-5. Ito yun. Let me tell you, my dear family, about the grace which God has given to the Macedonian churches. Ano yung biyayang pinagkaloob ng Diyos sa kanila at bakit? Ano bang may nakita ang Diyos sa kanila? They have been sorely tested by suffering, but the abundance of grace which was given to them and the depths of, hindi ko kayo marinig, of poverty. They have endured, have overflowed. Grabing kahirapan. Extreme na kawalan. In a wealth of sincere generosity, kahit wala. On their part, anong sabi? I bear them witness that their own accord, up to their ability and even beyond their ability, they beg us eagerly to let them have the privilege of what? Sharing in the work of service for God's people. Wow! Pagka pala talaga nakipag-partner ka sa Diyos, walang issue sa iyo yung wala ka. Kasi merong ka. Walang taong hindi pinagkalooban ng Diyos. Binigyan ka ng oras, pwede mo i-share yung, ipagdalo yung oras na yun sa kapwa. Talento. Tulong, may extend mo. Wow. To be a blessing, mga kapatid. To be a blessing. Verse 5, they didn't just do what we had hoped. Ang ganda. Basahin natin. Ready, go. They gave themselves first to the Lord and then to us as God willed it. Pwede mapalakpakan natin si Lord. Matinding pagsubok. Sila'y nakaranas ng lubhang kahirapan. May mabigat silang pagsubok sa kanilang pananampalataya, pero hindi naging hadlang ang hirap upang tumulong. Sa katunayan ng resulta niyan, yung pinagamit nilang buhay nila, daluyan sila, umaapaw na kagalakan. Basahin niyo yung buong chapter. Ang kanilang kaligayahan, labis na umaapaw. Nagbunga ito ng mayaman nilang kagandahang loob. Masaya silang nagbibigay kahit walang-wala sila. Sige po, sabihin niyo sa katabi, sa inyong katabi, ikaw ay daluyan, hindi imbakan. Alam niyo, habang binubulay-bulay ko ito, may time talaga na dumating sa amin, hindi sa pagtataas ng sarili, yung talagang kahit gipit,
Pero pag masarap sa puso mong tumulong, hindi issue sa'yo, magbibigay ka pa rin. Totoo yun. Ang sarap. Saka yung fulfillment, dahil alam mong gumanap ka sa tawag ng Diyos sa'yo bilang chosen channel of God's blessing. Walang kapantay yan, mga kapatid. Walang kapantay. Ang pagpapala at biyaya ng Diyos, binigay yan sa atin upang makarating yan sa iba. Huwag matakot na maubusan. Hindi, kasi habang patuloy kang nagbibigay, patuloy ding magdadaloy sa iyo ang supply ng Diyos. It is blessed to give than to receive. Give and it shall be given to you. Shaken together. Siksik liglig. Umaapaw pa. Kasi naintindihan mo, daluyan ka lamang. Hindi imbakan. Pag-pray natin sa Diyos, alam ko lahat tayo dito, marami nagsasabi sa akin, Pastor, huwag niyo nang gagamit, huwag niyo nang babagitin yung aking pangalan. Of course, God understand. Di pa masarap na kahit ginagawa na natin, pag-pray pa natin, Lord, gamitin mo ang aming buhay, nadalo yan. Kasi yun pala tawag, calling pala yun At saka, pakikipag-partner sa'yo. Para lubusan na mata mo ko ang mayaman mong biyayang katulad binuhos mo sa church ng Laodicea. Kasi yun yung bunga ng partnership